Inilunsad ngayong araw ang formal na pagpapalit ng pangalan ng Maguindanao Provincial Hospital na ngayon ay ang Bangsamoro Regional Hospital and Medical Center. Isa ng Level 3 hospital ang paggamutan na matatagpuan sa bayan ng Datu Hofer, Maguindanao del Sur. Ang kwentong serbisyo at pagpapaunlad sa kalusugan sa report. Tatawagin ng Bangsamoro Regional Hospital at Medical Center ang dating Maguindanao Provincial Hospital na matatagpuan sa Datu Hofer, Maguindanao del Sur matapos itong ilunsad ngayong araw. Ang naturang ospital ay ang kauna-unahang tertiary hospital sa BARM na ngayon ay may 350 bed capacity matapos na isabatas ang Baan No. 74 kung saan principal authors sina Member of Parliament Doc Hashemi Dilangalen, Engineer Bayintan ng Patuan, at Attorney Fahani Uyuyod. Inilahad sa naturang programa ang mga napagtagumpayan ng ospital at serbisyong hatid sa mamamayang Bangsamoro tulad ng Halal Kitchen Certification, Personal Health Services para sa mga empleyado, Drug Rehab and Treatment Center, Drug Testing Center, 25-bed Dialysis Center, kauna-unahang laparoscopic surgery sa BARM Malasakit Center. Sa mensaheng ibinahagi ni MP Dilangalen, binigyang diin niyang ang BRHMC ay Zero Balance Billing Hospital kung saan wala nang babayaran ng mga mamamayan na magpapagamot dito. Ang hindi ko laging makalimutan na tanong sa akin, pag once may pinapaprubahan po tayong hospital, ito po ba ay no balance billing? Siyempre po ang ating laging sagot, basta public hospital po yan, no balance billing po talaga ang hospital. And alhamdulillah, ito na po tayo ngayon. Actually, ang kasunod po ng pag-upgrade ng batas na ito, syempre magiging tertiary level, meaning po magkakaroon na rin po ng additional staff po ang the Bangsamoro Regional and Medical Center. Magkakaroon po to ng additional staff, and syempre po magkakaroon na rin po ito ng ano po yung dapat na infrastructure project in tertiary level category. And also po, isa sa mga highlight na kung saan pag meron pong tertiary hospital sa isang lungsod or sa isang bayan, sa isang probinsya o regional, ito po ay magiging specialty training center na kung saan sa Bangsamoro Regional and Medical Center ay magkakaroon na po ito ng kanyang sariling training na kung saan ang mga kapwa po natin na Bangsamoro doctors ay hindi na po makakapunta sa ibang lugar, hindi na po makakapunta sa Davao or di kaya sa Manila, kundi dito na po tayo sa sariling atin mag-training po yung mga kapwa po natin na mga doctors. Dagdag pa niya, malaking tulong umano ito para sa mas mabilis at ligtas na access sa mga kinakailangang serbisyong medikal. Bilang Level 3 hospital, tinatayang 700,000 na residente ang matutulungan. Makapagbibigay din ito ng specialized services tulad ng trauma at stroke care, oncology, expanded dialysis, rehabilitation medicine, ambulatory surgery at modern blood bank. And provide specialized services such as trauma and stroke care, oncology, expanded dialysis, rehabilitation medicine, ambulatory surgery, and a modern blood bank. Moreover, more than 700,000 residents will now have access to faster, safer, and closer healthcare. No more long travels to Cotabato, to Davao, or Jensan for treatment because the help they need is now here, sariling nating bayan. Ibinahagi naman ni MP Bayintan ng Patuan ang mga pinagdaanan bago na ipasang batas at naghayag ng pasasalamat sa lahat ng suportang natanggap para dito. Hindi madali ang pinagdaanan namin, pero si Dr. Arif consistent. Kaka, kumusta na yung bill natin? Kaka, kumusta na yung bill natin? Para bang, Kaka, yung obligasyon mo sa amin, kailangan mo ng panindigan at isulong sa anumang paraan na makaya mo. At
Alhamdulillah, 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 nairaos natin sa pamamagitan ng pagtutulungan at sa leadership ng ating Chief Minister. It came with the perfect timing. Dahil si Dr. Abbas, kami po yung unang sumulong nito, BTA1. Pero nasama siya sa cut-off. 7 na yung na-upgrade namin yung BTA1. Hindi na pwedeng dagdagan. Nasama siya sa cut-off. Alhamdulillah sa BTA2. Hindi na nasama sa cut-off. Nakipagtulungan tayo, hiningi natin ang suporta ng bawat isa, lalo-lalo na sa ating Chief Minister, sa Ministry of Health, dahil isa rin siyang co-principal author, si Dr. Jojo Sinilunding, sa Minister of Finance, dahil siya ay kasamahan natin, and of course, yung mga gigiting na mga co-principal authors and co-authors ng BTA Bill, mula noong May 19, no? Pinail natin ito noong July 7, 2023. Ganon po katagal. July 7, 2023. At naaprobahan po ito noong May 24, 2025. Lubos din ang pasasalamat ni Dr. Muhammad Arif Bagindali sa suporta ng Bangsamoro Government, lalo na kay Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, mga members of parliament para sa suportang ibinabahagi nila sa naturang pagumutan. Aniyay, simula pa lamang ito ng marami pang development at special services na maaaring maibahagi ng ospital para sa mga mamamayang Bangsamoro. Definitely is our direction is stronger operation. So we came from level 1, level 2, now level 3, meaning more services, more infrastructure, more diagnostic equipment, and more services, more communities, more Bangsamoro people will be served. Aabangan yung susunod na kabanata because this is just the beginning. No, this is the law, and in time, no, ma-fulfill din namin yung standard operation ng isang level 3 facility. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.